Tingnan mong mabuti ang mga larawang ito. Mga Polish na armored vehicle na gumagalaw, dos-dosinang, marahil daan-daan sa kanila. Malaking kulum ng militar, tangke, mabibigat na artilyeriya at sistemang panlaban sa himpapawid. Panoorin ninyo ang mga sundalong ito. Palaging naghahanda at sumasailalim sila sa matinding pagsasanay. Gusto mo bang malaman kung bakit? Ang Polonya ay hindi na katulad ng noong 2021. Ang totoo, noong sinalakay ng Rusya ang Ukraine, noong Pebrero 2022, may isang bagay na lubhang nagbago sa mga Polako. Nang makita nila ang mga tangke ng Rusya na tumatawid ng mga hangganan, nakita nilang binobomba ang mga lungsod, nakita nilang milyon-milyong mga refugee ang tumatakas papunta sa kanilang mga hangganan. Nagsimula silang magtanong, kami na ba ang susunod? Doon nila napagpasyahang maghanda, hindi lang para ipagtanggol ang sarili, kundi para matiyak na hindi mangyayari ang pinakakinatatakutan nila. May tiyak na layunin ang paghahandang ito. Tingnan mong mabuti ang mapang ito. Ang bahaging ito ng teritoryo ng Rusya ay tinatawag na Kaliningrad. Pero may isang mahalagang detalye dito. Ito ay ganap na hiwalay sa Rusya. Napapaligiran ito ng Poland sa isang gilid at ng Lithuania sa kabila. Parang isa itong isla ng Rusya sa gitna ng Europa. Sa oras na ito, 40,000 sundalong Polish ang nakapalibot sa rehiyon, nagtataas ng mga pader, naghuhukay ng trintsera at naglalagay ng mga misil. Isang general ng Poland ay nagsabi na kung umatake ang Rusya, susunugin nila ang Kaliningrad at lahat sa loob ng 300 kilometro. Pagkatapos, noong Nobyembre 21, 2025, may malaking nangyari at ang babalang iyon ay hindi na lang basta banta. Ang Lithuania ay gumawa ng desisyon na nagbago ng lahat. Patuloy lang sa panunood, ipapaliwanag namin kung paano nahulog si Putin sa isang patibong na walang labasan para lubos mong maintindihan kung paano siya napunta sa patibong na iyon. Kailangan nating bumalik sa isang partikular na araw. Nobyembre 21, 2025, isang karaniwang Huwebes. Alas 2:37 ng hapon may nangyaring nagbago ng lahat. Naglabas ang kumpanya ng tren sa Lithuania ng isang maikli, teknikal, malamig na pahayag. Itinigil na namin agad ang pagdadala ng produkto ng Lukoil sa Kaliningrad. Ang dahilan ay formal lamang, pagsunod sa mga parusa ng Amerika. Pero ang epekto ay napakalaki dahil sa mismong sandaling iyon may tren na puno ng langis mula Rusya na nakatigil sa hangganan ng Lithuania. 345,000 tonelada ng langis mula Lukoil ang dinadala sa Riles na iyon taon-taon. Langis na siyang bumubuhay sa Kaliningrad at sa isang iglap tuluyang pinutol ang supply. Isipin mong Ruso ka sa Kaliningrad. Nagising noong Huwebes, binuksan ang telebisyon habang nagkakape at napanood ang balitang pinutol ng Lithuania ang transportasyon ng langis mula Rusya. Ang una mong naisip siguro ay gaano katagal ito. Pero pagkatapos mong basahin ang buong pahayag, napansin mong walang takdang panahon, walang negosasyon, tuluyan na itong pinutol. Tapos na. Nagmadali kang lumapit sa bintana, tumingin sa kalsada, ako'y isang tuldok na lumalamig. Mga lalaki, iba't ibang sasakyan tulad ng kotse, truck at motorsiklo, nag-uunahang magpagasolina bago maubos. Dahil alam ng lahat sa Kaliningrado ang totoo, hindi gumagawa ng sariling gasolina ang rehiyong iyon. Lahat ay inaangkat at ang pangunahing tagapagtustos ay si Lukoil. Isipin mo ang libo-libo at libo-libong mga truck ng tangke na nakapila. Iyan ang ibig sabihin ng 345,000 tonelada. Gasolina para makapasok ang mga tao sa trabaho, para gumana ang mga ospital, para sa mga sistema ng pagpainit tuwing malupit na taglamig sa Baltiko, kung saan bumababa ang temperatura hanggang 20 degrees. At higit sa lahat, para gumana ang mga tangke ng Russia. Pero ito ang totoong problema. Tingnan mong muli ang mapa. Ang Kaliningrad ay bahagi ng Russia, ngunit lubos na hiwalay sa ibang bahagi ng bansa. Para makarating ang tren mula Moscow, kailangang dumaan sa Lithuania, ngunit kakasara lang ng Lithuania ng pinto. Kaya, noong ika-21 ng Nobyembre, nagtipon ang mga opisyal ng Kremlin para sa isang emergency meeting at tinanong ang halatang tanong, paano natin susuplayan ang Kaliningrad?
Ngayon, dalawa na lang ang natitirang opsyon, himpapawid o dagat. Tinanggal agad ang opsyon ng transportasyong panghimpapawid sa loob ng ilang minuto. Imposibleng magdala ng daan-daang libong tonelada ng gasolina gamit ang mga eroplano. Sobrang mahal ng gastos at hindi praktikal ang lohistika. Natira na lang ang dagat. Magpadala ng mga barkong tangke ng langis mula San Petersburgo papuntang Kaliningrado sa dagat Baltic ay mukhang madali sa papel. Pero dito nagsisimula ang bitag dahil malaki na ang ipinagbago ng dagat Baltic nitong 3 taon. Nang sumali ang Finland sa NATO noong 2023 at Sweden noong 2024, hindi na neutral ang dagat na iyon. Naging parang lawa na napapaligiran ng kanlurang alyansa. At ngayon, isipin mo na ikaw ay isang kapitan ng Rusya. Nakakuha ka ng utos, dalhin mo ang barkong ito na puno ng gasolina papuntang Kaliningrad. Umalis ka sa San Petersburgo, pumasok sa Baltic at tumingin sa langit. Mga drone ng NATO na umiikot sa ere, mga eroplano ng patrol na tumatawid pabalik-balik. Tumingin ka sa radar ng barko at makikita mo ang mga signal. Mga barkong pandigma, mga submarino, lahat ay sinusubaybayan ka. Bawat galaw mo ay dinodokumento. Bawat Global Positioning System Coordinate ay nire-record. Binabantayan ka 24 na oras sa isang araw. At ang mga barko na ginagamit ng Rusya para sa rutang ito ay hindi ang pinakamaganda. Luma na, kalawangin. Marami sa kanila ay wala pang tamang insurance. Tinatawag ng mga kanluraning eksperto ang fleet na ito ng mga barkong multo, daan-daang lumang sasakyang dagat na ginagamit ng Rusya para subukang iwasan ang mga parusa. At heto ang bahagi na lubos na nagpapabahala sa mga military analyst ng NATO. Madalas na pinapatay ng mga barkong ito ang kanilang mga signal ng lokasyon. Mayroong isang internasyonal na sistemang obligasyon na nagpapakita kung nasaan ang bawat barko, parang Global Positioning System ng iyong cellphone, pero para sa mga sasakyang dagat, at ginagamit ito para maiwasan ang banggaan. Pero sinasadya ng mga barkong Ruso na patayin ang sistemang ito at basta na lang silang nawawala sa mga radar. Lumabas sa datos ng 2025 na 6 na beses, mas madalas patayin ng mga barkong konektado sa Rusya ang kanilang signal kaysa sa karaniwang barko, mula ilang oras hanggang ilang araw. Bakit? Sa totoo lang, 2 posibleng dahilan. Itinatago nila ang ilegal na kargamento o may mas malala pa silang ginagawa. Naniniwala ang ilang mga eksperto na ang mga barkong ito ay nagmamapa ng ilalim ng dagat, partikular na ang mga internet cable na nag-uugnay sa buong Europa. Ang mga cable na ito ay nasa ilalim ng dagat at kapag naputol, mawawala ang kalahati ng internet sa Europa. May nangyaring insidente na nagpapatibay sa mga hinala. Noong Disyembre ng 2024, isang barkong Ruso na tinatawag na Eagle S ang nahuling gumagawa ng kakaibang bagay. Dahan-dahan itong naglalayag sa isang partikular na bahagi ng Baltic at biglang nasira ang mga submarine cable ng komunikasyon sa pagitan ng Finland at Estonia. Natuklasan ng mga investigador ang mga bakas ng pagkaladkad na parang may mabigat na bagay na sinadyang kinakaladkad sa ibabaw ng mga kable, ang angkla ng barko. Nagkataon lang daw, pero wala namang naniniwala, kaya ganito ang kalagayan ni Putin ngayon. Ang natitirang ruta na lang para mapaglaanan si Putin. Ang Kaliningrado ay dumadaan sa isang dagat na palaging binabantayan ng NATO. Gamit ang mga barkong sinusubaybayan, kinukunan ng litrato at sinusundan. Sa panahon ng kapayapaan, isa na itong bangungot sa lohistika. Sa panahon ng digmaan, para na itong pagpapakamatay, magiging madali lang na target ang mga barkong ito. Pero ang pagharang sa dagat ay unang singsing pa lang ng bitag. Ang pangalawang singsing ay pisikal na itinatayo, metro kada metro sa hangganan. Hindi lang nagbabanta ang Polonya, kumikilos na sila. Ang Eastern Shield ang pinakamalaking gawaing militar sa Europa mula Cold War. Nag-i-invest ang gobyernong Polish ng 2.5 bilyon dito. Ano ang kanilang itinatayo? Isipin ang isang depensa na umaabot ng 400 kilometro mula Hilaga hanggang Timog, sakop ang buong hangganan ng Kaliningrad at Belarus. Hindi ito simpleng bakod, isa itong multi-layered na sistema ng depensa, dinisenyo para sa isang bagay, ang pigilan ang isang hukbo.
Ang unang layer ay mga pisikal na harang, malalalim na anti-tank na kanal na sapat para humarang ng kahit anong armored vehicle, malalaking block ng konkretong tinatawag na mga ngipin ng dragon na sumisira sa mga caterpillar ng tangke at mga minadong lugar na puputok sa kahit kaunting galaw. Ang pangalawang layer ay ang tuloy-tuloy na pagbabantay, mga tore na may thermal camera na nakakakita sa dilim, seismic sensors na nakakaramdam ng galaw sa lupa at mga drone na lumilipad. 24 na oras, 7 araw sa isang linggo. At ang ikatlong layer ay delikado. Mga posisyon ng artilleriya na nakatago sa likod ng mga konkretong harang. Mga plataporma ng pagpapalipad ng misil na nakatago sa mga halaman. At mga pugad ng machine gun na may perpektong anggulo ng putok. Ipinapakita ng mga satellite images noong Nobyembre 2000 at 24 ang konstruksyong ito na nangyayari sa totoong oras. Malalaking eskabadora na naghuhukay ng lupa, mga truck na nagbabagsak ng tonelada-toneladang konkreto, at mga crane na nagbubuo ng mga estrukturang bakal. Isang modernong kuta ang itinatayo sa harap ng Moscow, hindi lang basta konkreto at alambre. Naglagay ang Polonya ng 40,000 sundalo sa hangganang ito. 40,000 lalaking armado hanggang sa ngipin, at may dagdag pa. Dito na talaga nagiging nakakatakot ang sitwasyon. Bumili ang Polonya ng 800 long-range na misil, ilan dito, abot hanggang 900 kilometro ang lipad. Alam mo kung ano ang natitira? Mga 900 kilometro mula sa hangganan ng Polonya ang St. Petersburg, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Russia na may 5 milyong tao. Lumabas sa telebisyon si General Hachmund Andrzejczak ng Polonya at hayagang sinabi ito. May kakayahan tayong direktang atakihin ang St. Petersburg at kailangan malaman ito ng Russia. Hindi ito haka-haka. Hindi ito isang palagay. Isa itong malinaw na banta. Pero ito ay paghahanda pa lang, pagpigil pa lang, hanggang sa may isa pang general ng Polonya na nagsabi ng isang bagay na nagbago ng lahat. Jaroslaw Gromadzynski, isang dating commander ng Eurocorp, nagbigay siya ng panayam sa telebisyon ng Polonya at nang tanungin kung ano ang mangyayari kung umatake ang Russia, hindi nag-atubili si Gromadzynski. Nagbabala siya. Kung kailangan, susunugin natin ang Kaliningrado. Tumahimik ang studio bago niya sinabi, susunugin natin ang lahat sa loob ng 300 kilo at, kung kailangan, pati sa loob ng 900 km. Ang 300 kilometro ay sumasaklaw sa buong Kaliningrado. Ang 900 kilometro ay umaabot sa San Petersburgo, Belarus, at mahahalagang bahagi ng kanlurang Russia. Ipinaliwanag niya ang lohikang militar. 3 beses na mas maraming sundalo ang kailangan para palibutan ang Kaliningrado kaysa wasakin ito. Kaya bakit papalibutan? Sa ibang salita, ang sinasabi niya ay mas mabilis at mas epektibo na lipulin ang rehiyon kaysa subukang palibutan ito ng matagal. Nang makarating ang mga pahayag na ito sa Moscow, may nagbago sa mga pasilyo ng Kremlin. Sa unang pagkakataon, hayagang nagsalita ang mga opisyal ng NATO tungkol sa pag-atake sa teritoryo ng Rusya, hindi pagtatanggol kundi tunay na pag-atake. Sa mga dekada, malinaw ang doktrina ng NATO, tanggol ang teritoryo, hindi sumasalakay. Binawi ng mga general ng Poland ang doktrinang iyon at habang may banta, kumilos ang pamahalaan ng Poland sa bansa. Ganon din. Inilunsad nila ang Operasyon Horizon, isang programang panloob na seguridad para pigilan ang sabotahe ng Russia dahil hindi lang nanonood ang Russia sa mga pangyayaring ito. Umaatake sila pero hindi gamit ang mga sundalo, kundi gamit ang apoy, pagsabog at kaguluhan. Nagsimulang masunog ang mga imbakan ng militar ng Poland. Misteryosong may mga hindi nakikilalang drone na lumitaw at lumilipad sa ibabaw ng mga base ng NATO. Malalaking kampanya ng maling impormasyon ang bumaha sa mga social media ng Poland. Naitala ng Poland ang 2 dosenang ganitong mga pag-atake sa nakalipas na 2 taon. Ngunit narito ang malupit na ironya. Habang sinusubukan ng Rusya na guluhin ang Poland sa anino, unti-unti naman nitong nawawala ang kakayahang lumaban ng hayagan. Ang totoo, ang digmaan sa Ukraine ay unti-unting inuubos ang hukbong Ruso hanggang sa huling sundalo. Pag-usapan natin ang mga konkretong numero. Ang pangunahing unit na responsable sa pagtatanggol ng Kaliningrad
ay ang ika-11 na corps ng hukbong Ruso. Bago ang 2,022 ang corps na ito ay may 12,000 hanggang 18,000 na sinanay may kagamitan at handang profesional na sundalo. Pero nang nagsimula ang digmaan sa Ukraine, marami sa mga sundalong ito ang ipinadala sa harapan, partikular sa Kharkiv, isa sa mga pinakamadugong labanan ng labanan. At doon sila namatay. Namatay sila. At namatay sila. Tinatayang ng mga eksperto sa militar na daan-daang libong sundalo ng Rusya ang nawala sa Ukraine, hindi lang nasugatan kundi namatay. Opisyal na lumaki ang hukbong Ruso, ngayon ay may 1.2 milyong tao sa papel. Pero sino ba ang mga bagong sundalong ito? Bahagi nito ay mga conscript na 18 taong gulang walang sapat na pagsasanay, mga reserbistang 40 at 50 anyos na pinabalik sa serbisyo, mga bilanggo na nirecruit mula sa mga penal colony kapalit ng pangakong kalayaan. At ang mga kagamitan, naku, ipinapakita ng satellite image na ang imbakan ng militar ng Russia ay may mga lumang kalawangin at kinakalas ng tangke. Simple lang ang dahilan, wala silang mga pyesa, kaya kinukuha nila ang mga bahagi ng iba para mapagana ang natitira. At ibig sabihin nito ay isang bagay lang, para sa Kaliningrad, malamang na hindi na kayang magsagawa ng mga opensibong operasyon ng 20 hanggang 30,000 sundalong Ruso na nakaistasyon doon. Maaari silang magdepensa sandali, magpaputok mula sa bunker, magpakawala ng mga misil, pero ang pagtawid at pag-atake sa pader ng Poland ay taktikal na pagpapakamatay. At alam ito ni Putin, tinitingnan niya ang mapa sa Kremlin at nakikita niyang unti-unting nagsasara ang bitag sa paligid ng Kaliningrad. Naputol na ang supply ng gasolina, binabantayan ang dagat at pinatatag ang hangganan. Dumudugo ang kanyang hukbo sa Ukraine at ang mga general ng Poland ay nasa telebisyon, nagbabanta na susunugin ang isang buong rehiyon. Ngayon, may 3 opsyon si Putin. Ang una ay iwanan ang Kaliningrado, bawiin ang mga tropa, ilikas ang mga sibilyan, at isuko ang rehiyon. Pero magiging isang kahihiyan iyon. Kahit sa loob ng Rusya, makikita ito bilang kahinaan. Malamang hindi makakaligtas si Putin sa politika dahil dito. Opsyon 2, atakihin ang Poland, sirain ang pagkubkob gamit ang puwersa at lusubin ang Suwalki Corridor para ikonekta muli ang Kaliningrad sa Belarus. Pero agad nitong pinapagana ang Artikulo 5 ng NATO, ang probisyon ng kolektibong depensa. Ang isang bansang inatake ay nangangahulugan na lahat ng 32 bansa ay nasa digmaan, Estados Unidos, United Kingdom, Pransya, Alemanya, lahat laban sa Rusya. Ayon sa babala ng mga general ng Polonya, magsisimula ang digmaan sa mabilisang pagwasak ng Kaliningrad. Opsyon 3, pinakamasama sa lahat ang paggamit ng sandatang nuklear. Iilan lang ang may alam, pero may Iskander missile ang Kaliningrad na kayang magdala ng nuclear warhead at abot hanggang 500 kilometro. Abot ng mga ito ang Warsaw, pati na rin ang Berlin. Pwedeng pindutin ni Putin ang pulang baton, magpakawala ng nuclear missile sa teritoryo ng Poland bilang babala, pero kung gagawin niya yon, ano ang mangyayari pagkatapos? Malamang na magiging apokaliptiko ang sagot ng NATO. Malamang nakasama rito ang mga nukleyar na pag-atake bilang ganti. Kaya malamang na nakaupo si Putin sa Kremlin, tinitingnan ang 3 opsyon na ito at napagtatanto na wala talagang madaling paraan palabas. Ang Kaliningrado ay naging eksakto kung ano ang gusto ng mga Polish na maging isang bitag. Rehiyong hindi kayang ipagtanggol ng maayos ng Russia. Isang estratehikong asset na naging mapanganib na pasibo sa unang pagkakataon sa dekada. Hindi NATO ang defensive sa Baltiko kundi Moscow. Ang malaking tanong ngayon ay hindi kung may lakas ng apoy ang Poland para umatake. Ang tanong ay, ano ang gagawin ni Putin para makatakas sa bitag na ito? Hanggang ngayon, walang nakakaalam ng sagot. Gusto kong marinig ang opinyon mo. Sa tingin mo ba talaga aatakehin ng Poland ang Kaliningrado kung magsimula ng digmaan ang Russia? O pananakot lang ito para ilayo si Putin? Ilagay ang sagot mo sa mga komento. Kung nais mong manatiling updated sa mga pagsusuri sa sigalot militar at geopolitika, mag-subscribe at i-activate ang kampanilya hanggang sa susunod.